Para sa Dear IFM. Ang programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan. Dear IFM, magandang araw sa inyo mga idol. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Eliana, 28 years old, at mula sa Novaliches. Sumulat ako upang humingi ng payo sa inyo. Isang payo na sana ay hindi nyo ipagkait sa akin. Lalo na kapag naibahagi ko na sa inyo ang kwento ko. Mga idol, meron akong boyfriend. Si Lance. Matalino, magaling sa trabaho, masipag, at mataas ang pangarap sa buhay. Samantalang ako, easy-go-lucky ang personality ko. Yung tipong parati na lang bahala na, kahit may mabigat na problema. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang nagustuhan sa akin ng boyfriend ko. Magkaiba kami ng personality. At mas lalo akong nagtaka noong inaya niya akong magsama na kami sa iisang bahay. Mas tipid nga naman kapag dalawa kaming naghahati sa lahat ng bayarin. Mga idol, maayos naman ang relasyon namin ni Lance, lalo na noong nagsama na kami. Masaya, nakakakilig, pero tama nga ang sinasabi nila na makikilala mo lang ng lubusan ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Nandito na ako. Hi. Oh, bakit ang dumi ng bahay? Daming kalat sa sahig oh. Saka tingnan mo yung pinagkainan mo, hindi mo malang hinugasan. Pasensya ka na. Mamaya ka na lang gagawin. Hindi pa kasi... Ano ginawa mo buong araw? Nagpahinga ako dahil buong araw masama yung pakiramdam ko eh. Ngayon lang bumubuti yung pakiramdam ko. Paano ka naman kasi hindi magkakasakit? Wala ka namang ibang ginagawa kundi humilata lang. Wala ka namang ibang ginagawa kundi asikasuhin yung katamaran mo eh. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? May sakit ako. Imbes na kung ano-ano mga pinagsasasabi mo dyan, hindi mo man lang ba ako tatanungin kung okay ako o kumusta yung pakiramdam ko? Hindi ko na kailangan gawin yan dahil kaya mo naman yung sarili mo eh. Maglinis ka na nga. So lalo ka lang magkakasakit kapag puro dumi yung nakikita mo dito eh. Saka puro higa kasi yung ginagawa mo. Umilos-kilos ka rin kasi para pagpawisan ka naman oh. Gabi na. Ipapabukas ko na lang to. Ano, gusto mo matulog sa dumi? Kung ikaw gusto mo yan, ako hindi. Maglinis ka nga. Ito na nga lang yung gagawin mo sa bahay, hindi mo pagawin na maayos. Kasi nga ho, nagkasakit ako. Hindi mo ba maintindihan yun? Hindi kasi ako tulad mo na aalis ng umaga at uuwi ng gabi. Dahil nga nagtatrabaho ako buong araw, hindi ka gaya mo. Hindi ka nga naghahanap ng trabaho eh. Puro pasarap lang yung ginagawa mo. Ano bang problema mo? Kung mainit ang ulo mo sa trabaho, huwag mo sa akin ibaling. Palagi ka na lang ganyan eh. Palagi mo akong inaaway sa mga simpleng bagay. Palaging ako na lang ang mali sa paningin mo. Hindi mo na nga ako tinuturing na girlfriend mo eh. Katulong na ang tingin mo sa akin. Yan! Tsaka magaling! Yan ang dahilan kung bakit halos ayokong umuwi dito sa bahay. Dadraba ka! Pwede ba tigilan mo nga ako? Ikaw ang tumigil na. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang. Hindi ko naman ipipilit yung sarili ko sa'yo eh. Hindi na ikaw yung Lance na minahal ko noon. Masyado kang insensitive. Kita mong may sakit ako eh. Papakilusin mo pa ako? At ito pa ha? Kasalanan ko na naman? Ang pinupunto dito, wala ka nang ginagawa para mabuhay tayo araw-araw, nagpapasarap ka pa. Kung ayaw mong ginaganito ka, maghanap ka nga ng trabaho. Hindi puro pera na lang yung inaatupag mo eh. Sa kabilang kwarto na ako matutulog ah. Alam ko namang ayaw mong may katabi ngayong gabi. Bahala ka. Sandali nga. Titignan ko kung nilalagnat ka na rin. Okay lang ako. Hindi ka okay. Nilalagnat ka. Inumin mo
mo tong gamot para hindi na lumalayan bukas. Hindi ko na kayang kailangan. Okay lang ako, matutulog na lang ako. Ay, gusto mo bang pag-awayan pa natin ang pag-inom mo ng gamot? Akin na nga. O yan na, iinumin ko na. Huwag mo na akong pakialaman dahil dito ko gustong magpahinga. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Hindi mo ba naiintindihan yung sinasabi kong gusto kong dito magpahinga na? Hindi ka ba napapagod na puro na lang tayo ganito? Para tayong mga aso't pusa kung mag-away. Napakaliit lang na bagay. Nagsisigawan tayong dalawa. Hindi naman tayo ganito dati eh. Alam mo, masyado kasing sensitive. Kaya lagi tayong nag-aaway. Palagi mong inuuna yung pagiging madrama mo. Kaya naiinis tuloy ako. Ako? Nagdadrama? Hindi ako nagdadrama ng ganito kung walang dahilan. Palagi mong pinapansin yung mga mali ko. Subukan mo kaya na minsan, pagkakamali mo naman ang pansinin mo. Ano? Wala akong mali, no? Nagtatrabaho ako ng maayos para sa ating dalawa. Saan ang mali doon? Saan ang mali? Hindi mo ba talaga nakikita o nagbubulag-bulagan ka lang? Hindi ko na maramdaman yung pagmamahal mo para sa akin. Wala ka nang pakialam sa akin. Baka nga isisi mo pa sa akin kapag namatay ako eh. Huwag mo naman sanang hayaan na mas anay ako sa ganitong sitwasyon. Anong sitwasyon? Yung sitwasyon na hindi ko na alam kung parte pa ba ako ng buhay mo. Ayokong baliwalain yung pagbabaliwala mo sa akin. Kasi nasasaktan ako eh. Ayoko pang bumitaw. Pero parati mo ako binibigyan ng rason para wag nang umasa na magtatagal pa tayong dalawa. Sana naman, magbago ka na. Dear IFM. Mga idol, hindi ko alam kung kailan at paano nagbago ang ikot ng relasyon namin ni Lance. Basta napansin ko na lang na parang unti-unting lumalayo ang loob niya sa akin. Dumadalas ang pagiging mainitin ng ulo niya. At kahit wala naman akong ginagawang mali, maghahanap siya ng dahilan para magalit sa akin. Inisip ko na lang siguro ay dulot iyon ng pagod sa trabaho. Pero may mga pagkakataon na napagsasalitaan na niya ako nang hindi maganda. Dahil sa pagmamahal, tiniis ko ang ugali ni Lance. Parating ako ang nagpapakumbaba sa tuwing nagkaaway kami. Ako ang parating umiintindi at nagpapasensya. Umaasa kasi ako na darating ang isang araw na babalik siya sa dati. Muli kong mararamdaman ang pagmamahal at pag-aalaga na habang tumatagal ay mas lalong naglalaho. Cheers! Huwag na nating dagdagan tong alak na iniinom natin ha. Mayayari na naman ako kay Las kung sakali. Ha? Ano ka ba? Normal lang na uminom dahil nagsiselebrate tayo ngayon para sa bago mong trabaho. Kahit na. Alam mo naman yun. Gusto ng perfect girlfriend. Ay, oo nga pala. Nasabi mo na ba sa kanya na natanggap ka na? Hindi pa nga eh. Mamaya na lang pag-uwi. Nasa trabaho pa kasi yun eh. Ayaw nun na nagpapaistorbo. O ayan, may trabaho ka na ha? Hindi ko na masasabihan na umaasa sa jowa mo. May sarili ka ng pera. Oo nga eh. Mabibili ko na ang mga gusto ko na hindi humihingi kay Lance. At huwag mo na rin kakalimutan na ngayong may trabaho ka na, hindi ka na niya gagawing kasambahay na hindi pinapasahod. Uy, grabe ka naman. Totoo kayo. Gusto niya mula umaga hanggang gabi, naglilinis ka. Makita ka nga lang yung nakahiga na walang ginagawa, sinasabihan ka na agad na tamad. Hindi ka ba napapagod sa bunganga ng jowa mo? Ang sakit magsalita, parang hindi lalaki. Napakaingay. Mahal ko eh. Yan tayo eh. Tingnan mo nga ako dyan. Kaya ka nadadali dahil sa mahal-mahal na yan. Wala ka kasing boyfriend, kaya hindi mo ako naiintindihan. Kung magbo-boyfriend man ako, sisiguraduhin kong hindi katulad ng boyfriend mo. Parang pinagli sa manok, putak ng putak. Perfectionist kasi si Lance, kaya ganun siya. At isa pa, natututo naman ako dahil sa kanya. Kita mo nga,
Hasang-hasa na ako sa mga gawaing bahay. Handa na akong maging asawa. Yun ay kung may balak siyang pakasalan ka. Mukhang gagawin ka ng tagalinis tsaka tagabantay ng bahay nun eh. Hoy, tumigil ka nga dyan. Kumain na nga lang tayo. Nasisira lang yung gabi ko eh. Nandito na ako, mahal. Kanina ka pa nakauwi? Oo, nauna pa nga ako sa'yo eh. Ako na nga itong galing sa trabaho. Bakit ngayon ka lang? Nakipagkita muna kasi ako kay Hazel. Kumain kami ng dinner tapos napahaba yung kwentuhan eh. Ngayon lang ako nakauwi. Bakit naman kayo nagkita? Kasi natanggap na ako sa trabaho, mahal. May trabaho ka na? Oo. May mga tatapusin lang akong requirements. Tapos sasabihin nila sa akin kung kailan ako mag-uumpisa. Kaya ayun, nag-celebrate kami ni Hazel. Ngayong may trabaho ka na, ayos lang naman siguro kung manghingi ako sa iyo ng share dito sa bahay, di ba? Ikaw na siguro bahala sa grocery. Sige, mahal. Walang problema. Sige na. Magpapahinga na ako. Hindi mo man lang ba ako i-congratulate? Sige. Congratulations. Sige na, matutulog na ako. Lock mo yung pinto Sige. Mga idol, siguro iniisip nyo na baka may ginawa akong malaking kasalanan noon kaya nagiba ang pakikitungo sa akin ni Lance. Sinasabi ko na sa inyo, wala. Malinis ang konsensya ko dahil alam ko na naging isang mabuting girlfriend ako sa kanya. Kaya nga hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang pagbabago niyang iyon. O baka ngayon ko lang talaga nakikita ang totoo niyang ugali. Lalo na kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Ay, ngayon pa talaga nawala ng sasakyan kung kailan kailangan ko nang umuwi. Nag-offer na sa'yo si Alex kanina na ihatid ko. Kung naman pumayag. Nako, kung pumayag ako, di nagwala na naman yung isa. Late na nga ako tapos may lalaki pa maghahatid sa akin sa bahay. Double date ako nun. Explain mo na lang na kailangan mong mag-overtime sa trabaho. Kasi niya na yun. Tatrabaho siya. Kaso, nangako kasi ako na hindi ako gagabihin. Pero 2 gabi ng ganun. Yari talaga ako nito. O sige na, bukas na lang ha. Bye! Bye! Ay, sana good mood siya. Please. Oh, bakit mo iniimpake yung gamit ko? Oh, ayan. Lumayas ka na rito. Anong sinabi mo? Gusto mo ba ulitin ko pa yung sinabi ko? Ano na naman bang nagawa ko para umabot tayo sa ganitong sitwasyon? Halos 2 araw ka nang ginagabi ng uwi. Ayaw mo na atang umuwi dito eh. Di ko alam kung nanlalalaki ka ba o kung ano man. Ginagabi lang ako ng uwi, iisipin mo nang nanlalalaki ako? Bakit? Nung mga panahon na ginagabi ka ng uwi, pinalayas ba kita? Hindi naman, di ba? Tapos ngayon na nagtatrabaho lang ako ng maayos, gaganyanin mo ko? Wala akong pakialam sa rason mo. Ayoko nga nang ginagabi ka eh. Pinag-usapan na natin yan, di ba? Dapat 8:00 ng gabi nandito ko na sa bahay. Anong gusto mong gawin ko? Layasan yung boss ko sa trabaho? Tapos syempre matatanggal ako. Mawawalan ako ng trabaho dahil mas sinusunod kita kaysa sa kanya. At kapag nawalan ako ng trabaho, kung ano-ano na naman yung sasabihin mo sa akin, napaka-immature mo! Immature na kung immature! Ang usapan dito, hindi ka tumutupad sa pinagkasunduan natin! Nag-chat naman ako sa'yo Nagpapaalam ako! Ano ba talagang problema mo? Lumayas ka. Lumayas ka sa pamamahal ko. Layas! Bahay ko rin to, kaya wala kang karapatan na palayasin ako. Ano? Para sabihin ko sa'yo, ayoko nang pakinggan yung mga sinasabi mo. Lumayas ka o kakalad ka rin kita dito! Bahala ka sa buhay mo! Alam mo kung anong solusyon dyan sa problema mo. Makipag-awalay ka na dyan kay Lance na yun. Alam mong hindi ko kayang gawin yun. Mahal ko yung tao. Ginagawa ka na niyang tanga, At ang kapal ng mukha niyang palayasin ka, ha? Ikaw naman, sumunod ka. Dapat siya nga pinapaalis mo dun. Kaya nga ginaganyan ni Lance. Kasi hindi ka marunong lumaban. Lumalaban naman ako Pero hindi mo pinanindigan. Ikaw yung unang sumusuyo dun sa
makipag-away yung dalawa eh. Eh di malamang, lalaki yung ulo ng isa. Kasalanan mo rin yan eh. Dapat sa una pa lang, parang ginawa ka na niyang kasambahay. Tignan mo yung tingin niya sa'yo. Doon pa lang, ay nako, iniwalayan mo na. Ayoko naman na maghiwalay kami dahil sa simpleng pagtatalo lang. At teka nga, ano ba talagang problema ng Lance na yan, ha? Parang babaeng may dalo kung makahimutok. Baka masyado lang siyang pressured sa trabaho. Pagod. Siyempre, madaling iinit ang ulo niya. May kasalanan din naman ako eh. Dapat hindi ko na ginagatungan yung galit niya. Wow! Talagang pinagtanggol mo pa yan, ha? Kailangan ko nang umuwi. Ano? Pagkatapos kang palayasin, babalik ka pa dun? Tapos ano? Ikaw makikipagayos. Kailangan kong ibaba ang pride ko. Kasi kung sasabayan ko siya, magkakahiwalay kami nang wala sa oras. Diyos ko, Eliana. Di mo ba nakikita? Oras na para maghiwalay kayong dalawa. Dahil wala siyang ginawa kundi pasakitin yung ulo mo. Hazel, mahal ko si Lance. Ayoko magkahiwalay kami dahil lang sa simpleng hindi pagkakaintindihan. Ako tong mas nakakaintindi sa sitwasyon. Kaya ako rin dapat ang magpakumbaba. Ganun naman talaga sa relasyon, di ba? Kailangan may isa magpapatawad para maging maayos ang lahat. Oo, martir na akong martir pero sobra ang pagmamahal ko para kay Lance. Hindi na baling magmukha akong tanga. Basta huwag lang siyang mawala sa buhay ko. Alam ko kasi na magbabago ang ikot ng mundo kapag naghiwalay kaming dalawa. Hindi ko kakayanin yun, mga idol. Kaya hanggat kayang tiisin, magtitiis ako sa ngalan ng pag-ibig. Mga idol, nagpatuloy ang relasyon namin ni Lance. At syempre, nagpatuloy ang katangahan ko sa pag-ibig. Tinitiis ko pa rin ang hindi niya magandang pakikitungo sa akin. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalala ang relasyon naming dalawa. Na kung ako ang tatanungin, hindi ko na alam kung saan ang kahahantungan ng lahat. Nagkaroon ng problema sa opisina kaya pinauwi kami na maaga. Naglinis ka ng buong bahay. Oo, since day off ko ngayon, naglinis ako. Tsaka binago ko rin yung ayos ng mga furnitures natin para alam mo na, bagong view. Kumain ka na ba? Niluto ko yung paborito mong ulam. Tapos na. Mas gusto ko yung dating ayos. Ah, ganun ba? Sige, ibabalik ko na lang ulit mamaya. Ayos ka lang ba? Oo naman. Bakit mo natanong? Wala. Di ka nakikipagtalo. Sumusunod ka kagad sa gusto ko. Ano ka ba? Simpleng bagay lang yun. Hindi na kailangan palakihin pa. Oo nga pala, mahal. Wala ka namang gagawin sa Sabado, di ba? Naisip ko lang kasi na baka pwedeng lumabas tayong dalawa. Matagal-tagal na rin kasi hindi natin nagagawa yun eh. Pareho tayong busy sa trabaho. Saka na. Gusto ko lang magpahinga nun. Sige na, mahal. Isang araw lang naman eh. Ayoko. Sige na, wag na. Pwede tayong kumain doon sa paborito mo. Ayoko nga eh! Okay. Sabi ko nga ayaw mo eh. Sige, si Hazel na lang yung yayayain ko. Eto na naman tayo. Tsaka magaling eh. Nangongonsensya ka na naman. Hindi kita kinokonsensya. Pinipilit kita, naiinis ka. Kaya hindi na kita ulit pipilitin. Sinabi kong si Hazel na lang ang kasama ko sa Sabado. Anong pangongonsensya sa ginawa ko? Ewan ko, ingay mo! Alak sa gusto mo. Wala ka bang naaalala sa Sabado? Ano ba? Ano bang dapat ko alalahanin sa Sabado na yan? Ay, okay lang. Sanay naman ako na nakakalimutan mo yung espesyal na dumarating sa ating dalawa eh. 3rd anniversary lang naman natin sa Sabado. Pero dahil sa ayaw mong lababas, okay, ako na lang. Okay, fine. Kung gusto mo lumabas, okay, sige. Fine. Hindi na, wag na. Ayoko na kasing pilitin sa'yo yung isang bagay na ayaw mo namang gawin. Yan. Tsaka magaling. Tsaka yung magaling mga babae. Sa pangungonsensya. Pumayag na nga ako. Pero ikaw naman tong ayaw. Tapos ano? Alam ko na yan eh. Buong araw mo akong hindi kikibuin. Ano bang bago dun?
Hindi ka ba sanay na parati na lang tayong ganito? Kaya nga sinasanay ko na lang yung sarili ko dahil matagal ka ng kampante sa nangyayari sa relasyon nating dalawa. Wow! Wow, okay! Ako na naman may kasalanan. Palagi naman eh. Ako na mainitin ng ulo, ako na insensitive, ako na immature, ako na walang kwentang boyfriend. Sige na! Ako na! Masaya ka na? Ano? Gumagawa ako ng paraan para magkaayos tayong dalawa. Pero sa tuwing gagawin ko yun, bakit parang pakiramdam ko, pinipigilan mo ko? Wala akong sinasabing ganyan. Wala nga, pero nararamdaman ko. Sabihin mo na lang kung ayaw mo na sa akin. Napupunta sa wala yung mga effort na ginagawa ko eh. Binabaliwala mo lang ako. Bakit? Ba't hindi na lang ikaw umalis? Bakit hindi ka na lang kasi makipaghiwalay kung napapagod ka na? Alam ko na, kasi natatakot kang magkamali. Para kapag ako ang nagdesisyon, sa akin mo isisisi. O, di ba? Doon papasok na ako na naman may kasalanan. Alam mo, Lance, tigil na natin to. Itong pag-uusap na to. Wala rin namang pinapatunguhan eh. Para lang tayo mga batang nag-aaway dahil sa isang laruan. Hoy, hindi lang ako may pagkukulang sa lintik na relasyon na to. Talaga? Sige nga, anong pagkukulang ko sa'yo? Kung pwede lang ako manumbat, ginawa ko na eh. Pero hindi ko gagawin yon dahil hindi naman ako katulad mo. Lance, sana naman maalala mo kung bakit mo ako minahal noon. Kahit sandali lang. Iparamdam mo sa akin na mahal mo ko. Napapagod na kasi akong ipaglaban ka. Mga idol, doon ko lang na-realize na hindi pala gaano kamahal ang isang tao. Darating ka pa rin sa puntong mapapagod ka sa lahat. Yun kasi ang nangyari sa akin sa relasyon namin ni Lance. Napagod akong ipaglaban. Ang pagmamahal ko na harap-harapan naman niyang tinatapon. Nasa kalagitnaan ako ng pagsuko sa relasyon namin ni Lance nang makilala ko si Enzo. Dati kong manliligaw. Nagulat na lang ako ng isang araw nang bigla siyang nag-chat sa akin para mangamusta. Sa araw-araw naming pag-uusap, sa kanya nabaling ang atensyon ko at nawala na ako ng pakialam sa boyfriend ko. Hanggang ang simpleng pag-chat ay nauwi sa isang kasalanang hindi ko na inakalang kaya ko palang gawin. Anong oras na? Mag-aalas 9 na ng gabi. Bakit? Kailangan ko nang umuwi. Baka hinahanap na ako ni Lance. Babalik ka pa sa kanya? Jerome, kahit may relasyon din tayong dalawa, hindi ko naman pwede basta-bastang iwan si Lance. Hindi nga niya alam na may karelasyon akong iba eh. Yun nga eh. Yun nga yung pinupunto ko. Kung talagang mahal mo pa siya, bakit ka pumapayag sa sitwasyon natin? Ewan ko. Hindi ko alam. Sumama ka na lang sa akin. Iwan mo na yung Lance na yan. Gustuhin ko man, pero mali ang sinasabi mo. Mahal mo pa ba siya o hindi na? Hindi ko alam. Ako. Mahal mo na ba ako o hindi pa? Mas lalong hindi ko alam. Intindihin mo naman ako. Hanggang ngayon nalilito pa rin ako. Kaya ayokong gumawa ng isang desisyon na hindi pa ako sigurado dahil ayokong magkamali sa bandang huli. Ayokong magsisi kasi habang buhay kong dadalhin ang konsensya na yun. Hindi ko naman kasi alam kung bakit yun pa yung pinili mo eh. Sana ako na lang. Di sana wala kang problema, di ba? Mahal ko siya ng mga oras na yun. Huwag mong sabihin na hanggang ngayon, masama pa rin ang loob mo dahil binasted kita. Kinalimutan ko na yun. Kung ano man naging desisyon mo, nire-respeto ko. Tsaka nakikita ko naman na hindi rin magtatagal, magkakasama rin tayo. Hindi pa ako sigurado sa bagay na yan. Hindi ko alam, pero parang ayoko pang iwan si Lance eh. Kaya lang, napapagod na rin ako sa kakaintindi sa kanya. Ako na lang kasi yung piliin mo, ha? Ako na lang. Ayahan mo na siya dyan. Total naman, hindi ka niya pinapahalagan. Iniisip ko kasi na baka mamaya may problema lang siya sa trabaho. At yung galit niya, nababaling niya sa akin. Isang malaking kalokohan yan. Kahit gaano pa siya ka-stress sa trabaho, kung talagang mahal ka niya, hindi niya ibabaling yun sa'yo. So ang sinasabi mo ngayon, hindi mo gagawin sa akin yung ginagawa niyang pagpapabaya? Hindi. Mahal kita eh. Sa totoo lang, hindi pa naman talaga nagbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Jerome,
Wrong timing ka. Sige, ganito na lang. Bibigyan kita ng ilang araw para magdesisyon. Pag-isipan mong mabuti kung gusto mo na bang iwan si Lance. O kapag iiwan mo na siya, sige, susunduin kita sa bahay niyo. Ha? Naku, huwag mong gagawin yun ha. Malaking gulo pag nangyari yun. Wala akong pakialam. Ipaglalaban kita. Binigyan mo siya ng pagkakataon na patunayan niya sa'yo na mahal ka niya, pero sinayang niya lang yun. Pwes, ako naman ang babawi ngayon. Kukunin ko ang dapat sa akin nung una pa lang. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Pasado, 11:00 na. Overtime eh. Alam mo naman yung boss ko, masyadong workaholic. Kaya pati kami, damay. Tapos nasaktuhan pa na traffic. Ano yung ginagawa mo sa harap ng computer? Naalala mo, di ba? Sabi mo nung nakaraan, gusto mong magbakasyon tayong dalawa. Parang mga 1 taon na rin kasi nung huling beses na ginawa natin yun eh. Oo. Pero palagi mo sa akin sinasabi na busy ka kaya hindi tayo natutuloy. Sa susunod na buwan kasi, may long weekend. Kaya naisip ko, bakit hindi tayo magbakasyon? Ano sa tingin mo? Ako naman yung hindi sigurado. Magbabago pa yung isip mo. Ano ka ba kapag nakita mo yung mga pictures? Sandali, papakita ko sa'yo. Ayan. O, dali man. Teka, mahal? Tinawag mo akong mahal? Oo. Bakit? Hindi na ba pwede? Wala lang. Nanibago lang ako. Nasaan yung mga pictures? Ito. Tignan mo. Ayun o. Maganda, di ba? Oo nga. Mas maganda sa personal yan. Ako, saka alam mo ba, may special offer sila. Ano, magpapareserve na ba ako? Sige, ikaw bahala. Sige. Tatawagan ko sila bukas ha. Nga pala, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Sakto. Hindi pa rin ako kumakain. Hinintay kita eh. Nag-take out na lang ako ng pagkain. Iinitin ko na lang habang nagbibihis ka. I love you. Okay. Magbibihis lang ako. Mga idol, nagulat ako sa pagbabago ni Lance. Kinabahan pa nga ako dahil baka alam niya ang relasyon namin ni Enzo. Pero nang pag-aralan ko ang mga kilos niya, halata namang wala siyang kaalam-alam sa ginagawa kong kalokohan. Siguro narealize niya ang kahalagahan ko noong nawalan ako ng interes sa kanya. Nung hindi na ako nagmamakaawa sa atensyon at pagmamahal niya, na parang nakikisama na lang ako dahil sayang naman ang mga taong pinagsamahan namin. Bakit naka-off ang cellphone niya? That song was brought to you by Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Nakakainis. Uy, nangyari sa'yo dyan? Wala. Ano ba yung tinatawagan mo? Kulang na lang, iba tuming cellphone mo eh. Si Jerome. Hay, nako. Huwag ka nang umasa dyan sa Jerome na yan. Panigurado, nag-landing lang yan sa'yo. Tapos, biglang lumipad parang iba naman yung landingan. Hindi naman siguro. Bukas pupuntahan ko siya sa bahay nila. Ay, naku, tumigil ka nga. Tama na yung nagkamali ka. Huwag mo nang dagdagan pa ha. Tsaka obvious naman na iba yung habol sa'yo ng Jerome na yun. Ay, naloko na naman ako. Umasa ulit sa wala. Sino ba nagsabi na umasa ka? Tikit sa lahat. Sino bang nagturo sa'yo na manloko ka ng ibang tao? Uy hindi ako manloloko. Ano hindi manloloko? Nagkaroon ka nga ng relasyon sa iba eh. Hindi ko nakasalanan kung pakiramdam ko, binaliwala ako ni Lance. Hindi ko na rin kasalanan na pagkatapos ng lahat ng pagtitiis ko sa kanya, makakahanap ako ng iba. Bakit hindi ka na lang nakipaghiwalay sa kanya bago ka nakahanap ng iba? See? Panloloko yung ginawa mo eh. Ay, okay fine. Nanloko na akong nanloko. Pero kinarma naman ako agad eh. Tignan mo nga, pagkatapos ng may nangyari sa amin ni Jerome, ayan, parang hindi na ako kilala. Hindi na nagparamdam. Ay, alam mo kung ako sa'yo, ibaling mo na lang ulit yung atensyon mo sa boyfriend mo. Kay Lance. At hindi dyan kay Jerome. Nag-e-effort na sa'yo yung tao. Tapos ikaw naman tong hindi nagpapahalaga. At least, alam niya kung ano ang pakiramdam ng binabaliwala. Alam mo kung ano ka.
Immature. Actually, parehas mo kayong dalawa. Kaya ba kayong magsama? Oy, hindi ako immature Napagod lang ako sa kakaintindi sa isang taong wala namang ibang ginawa kundi saktan lang ako. Tapos, kumanti ka. At syempre, dadailan mo sa akin, kay Jerome mo naramdaman yung pagpapahalaga na hindi binigay sa'yo ni Lance. Pero ano ngayon? Nag-e-effort na sa'yo si Lance Gumaganti ka. Saan dun yung hindi pagiging immature? Na-appreciate ko naman yung ginagawang pagbabago ni Lance. Pero syempre, hindi naman pwedeng isang effort lang. Magbabago na agad? It takes time. Alam kong it takes time, pero sa ginawa mong yan, hindi sana ganun yung nangyayari. So, anong gagawin ko? Kunin mo yung cellphone mo, i-delete mo yung number tapos yung mga message ni Jerome sa'yo. Tapos yung Facebook, i-unfriend mo siya dun. I-block mo na rin. At kung kabisado mo yung number niya, pues, pigilan mo yung sarili mo. Parang hindi ko naman yata kayang gawin yun. Kakayanin mo kung gugustuhin mo. Ano yung pinag-uusapan niyo? Ito kasi si Eliana. Nagkukwentong gusto niya sanang Gusto ko sanang mag-hiking kaso alam mo naman na madali akong hingalin. Baka wala pa ako sa kalahati. Himatayin na ako. Subukan natin. Alam mo, gusto ko nga rin umakyat Tara? Sige, game ako dyan. Magpapaschedule na lang ako dun sa kakilala ko, ha? Dyan muna kayo, ha? Nangyari dun sa kaibigan mo. Ewan ko ba dun? Ano, okay ka lang ba dyan? Parang hindi ka rin mapakali. Sino yung tinatawagan mo? Katrabaho ko lang. May nakalimutan kasi akong ibilin sa kanya ngayon. Okay lang ako. Wag mo na lang ako pasinin. Okay. May gusto ko pa bang gustong gawin? Ikaw, kahit ano. Alam mo, ganito na lang. Manood na lang tayo ng sine. Okay lang ba yun sa'yo? Okay ka lang ba? Oo naman. Bakit? Napansin ko kasi na parang may nagbago sa'yo Parang naging malambing ka at palagi mo na akong kinakamusta. Inaasikaso mo na rin ako. Dati hindi naman. Di ba pwede magbago? Anong dahilan para magbago ka? Simple lang. Ayoko kasi magkahiwalay tayong dalawa. Ayokong iwanan mo ko dahil sa ugali ko. Kaya naisipan ko rin siyempre magbago. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun. Hindi lang ako sanay. Pues masanay ka na ngayon. Kasi ibang Lance na yung makikita mo. Yung malambing, yung aalagaan ka at higit sa lahat, ipaparamdam sa'yo na mahal ka. Palagi man tayo nag-aaway noon. Ang mahalaga, mahal na mahal pa rin kita. Mga idol, mas lalo akong naguluhan sa mga kinikilos ni Lance. Bakit ngayon pa? Bakit pa siya nagbago kung kailan gusto ko nang kumawala sa relasyon namin? Bakit sa isang iglap, bigla akong naramdamang mahal din pala niya ako? Aaminin ko naman na kahit papaano ay natitira pa rin akong pagmamahal para kay Lance. At naisip ko na siguro ito na ang bagong pagkakataon para bumalik kami sa dati. Pero paano ko gagawin yon kung hindi niya alam na nakagawa ako ng maling kasalanan sa kanya? Paano ko sasabihin na niloko ko siya, gayong bumalik na ang dating Lance? Natatakot ako na baka may magbago ulit. Kaya hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin o wag na. Sana ay matulungan niyo ako. Lubos na gumagalang, Eliana. Sa Dear IFM. The Eliana Story. DJ Maui Posa bilang Eliana, Rendel Castro bilang Lance, Riza Pendihito bilang Hazel, Don Reyes bilang Jerome, Sound Technician and Drama Editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino, directed by Rendel Castro. FM drama has never sounded better.
Dear IFM.